And this afternoon, again, we're dealing with the need. Bakit ba kailangan o yung pangangailangan ng child training? Bakit kailangan na i-train yung mga bata? Bakit kailangan i-train yung mga children? Now, the command to raise and take care of children is not given to government. Ulitin ko po yan. Mga kaibigan, mga kapatid, dapat aware na aware tayo dyan and we are well-versed when it comes to these things. Ang utos ng Diyos, ang magulang ang magpapalaki sa kanyang mga anak, hindi gobyerno. Ulitin ko po. The command and the instruction to raise children and take care of children is not given to government. It is given to the parents of the child. Diba? Sabi, fathers, bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Sino daw ang magpapalaki? Sino daw magbi-bring up? Mga tatay, fathers. So hindi kapitbahay, hindi kahit sino, magulang. Okay? So, more than ever, yung pangangailangan na makinig o sundin ng mga magulang kung ano nakalagay sa salita ng Diyos about their God-given responsibility ay dapat po obvious po sa atin. Maybe some of you also are being afraid. Bakit? Kasi sa news, pag nagawi ka sa news, 'di ba? Kaya nga tayo, sa palagay ko sa atin dito, madalas di ka na nga nakikinig ng balita, pero nagpe-Facebook ka. At sa Facebook, puro balita din naman. So, ang nakalagay doon, kabi-kabilaan, nakikita mo yung danger sa mga eskwelahan, especially public schools, where these children are unhinged. Ibig sabihin, parang kung ano na lang maisipan nila, manuntok, manaksak, abay parang wala nang takot. Which is, yan din ay result ng pagiging lax sa discipline ng government. Kasi nga, ang binibigay yung karapatan sa bata. Binibigay ng karapatan yung bata. Sige, karapatan. So, ang isipin ng bata, teacher, you cannot touch me. Because I'm untouchable. You touch me, DepEd kick you out. Ganun ang thinking eh. So, yun yung nagiging result, mga kaibigan, mga kapatid. And therefore, parents are being afraid na maaari din magbibigay ng takot. Kasi nga, isipin mo balita, no? Nakatakot nga din naman. Pag inisip mo, isipin mo, nananaksak, nag-aamok bigla. Dati yung mga nag-aamok lang, lasing eh. Diba? Mga nag-aamok po, mga lasing ko. Ngayon, hindi na mga lasing na nag-aamok. Okay? Yung mga isang lamok na lang paper, mamamatay na din eh. Kapayat. Doon sa may ano. Okay? Now, knowingly, but this is the, isang bagay na kailangan nating makita. Knowingly or unknowingly, children are trained by the example they have received from their parents. Hindi natin pwede sabihin mga magulang, anak, makinig ka sa akin, wag mo na lang intindihin ko anong ginagawa ko, basta makinig ka lang. Because our life itself, yung buhay natin mismo, is an example. Okay? Parents sometimes have instruction to their children, pero sila mismo ay namumuhay contrary to those instruction. Okay? Parang magulang na naninigarilyo. Anak, di kita makikita naninigarilyo ah. Anak, di kita makikita nanginginom ha. Wag na inom. Ganon. So, sinasabi mo, wag gagawin, pero ikaw ginagawa mo, mixed signals yun. Ano ba talaga tatay? Ano ba talaga nanay? Gagawin ko po ba o hindi? Okay? So, knowingly or unknowingly, hindi natin alam, yung mga bata, natitrain sila. Baka akala na magulang, di sila nagtitrain. Every day, you are training your children. Every day. Now, what kind of training do they receive? Yun ang tanong. Anong uri ng training? Positive training or negative training? Pipili ka lang. Nakuha po natin? So, ang pagtitrain, hindi siya kasi isang araw lang eh. Hindi ka kasi nag-train ngayon, tapos bukas alam niya na yan. Hindi. It's an everyday process. As long as they are a child, you are training them. May kasabihan na wala sa Bible, pero may kasabihan na more is caught than taught. Ano ibig sabihin nun? Mas marami yung nakukuha ng bata sa pag-observe lang kaysa sa mga sinasabi mo sa kanya.
Kita niyo, ano bang ginagawa ng nanay ko? Ano bang ginagawa ng tatay ko? Ang bata, gaya-gaya lang yan. Ano bang alam niyan sa buhay nung sumalampot sa sanlibutan na ito, umiiyak lang yan. So, lahat ng mga matututunan niya, nakikita niya, na-observe niya lang yun. Oh. Ba't yung bata, mahilig makipagsuntukan? Aba, may napagkopyahan yun. Bakit mahilig na ganto-ganto? Meron siyang mga bagay na nakikita niya sa kanyang magulang. Okay? So, yun yung gusto nating ma-acknowledge po natin, mga kapatid. Knowingly, okay? Knowingly or unknowingly, natitrain ang bata ng kanyang magulang, positive man o negative. Nandiyan ba tayo? Okay. O, sige. Ising pa. Matthew 23:3-4, ito ay rebuke ni Jesus Christ sa mga Pharisees. Bakit? Okay, bakit? Preacher. Tiga mo. All therefore, whatsoever they bid you observe. Sabi ni Jesus Christ, kung ano mang ipagawa nila sa inyo, gawin nyo. I-observe nyo. That observe and do. But do not ye after their works. Pero yung mga ginagawa nila, huwag nyo na kokopyahin. Ha? Bakit Lord? Bakit Jesus Christ? Bakit yung sasabihin nila, gawin namin. Pero yung ginagawa nila, huwag namin kopyahin. For they say and do not. For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. Kasi ang problema sa mga Pariseo, magaling sila. Alam nila yung batas. Pero sila mismo, binabali nila yung batas. Sabi ng Panginoong Hesus, sundin nyo. Yung mga sinasabi nila, tama yung pinagsasabi nila. Pero wag nyo lang kokopyahin yung buhay nila. Hindi ba't ang pangit, no? Ano sabi ng 1 Corinthians 15:33? Be not deceived. Huwag kayong padadaya. Evil communications corrupt good manners. That's why we are being reminded sa mga magulang, I beseech you in the Lord, kilalanin po natin kung sino yung mga sinasamahan ng mga anak po natin. Hindi porket nag-aaral sila sa school, hinayaan nyo na sila na, bala ka, mag-aral ka lang dyan. Kilalanin nyo po kung sino yung mga kasama nila. Baka yung mga kasama nila, nag-a-addict na. Mga high school, saan ba gisimula yung mga pagmamariwana na yan? Sa school yan. Tama? At pag di natin sila binantayan, di natin alam, ang layo-layo na pala nila. Nag-church lang sila dito kasi napilitan. Pero their hearts are already far. Kasi yung mga kaibigan nila, hindi naman nag-church eh. Mga kaibigan nila, gusto ng mga K-pop. Yung mga kaibigan nila, gusto ng mga kung ano-ano. So, nandun na yung nagiging interest nila and it corrupt their good manners, mga kapatid. Nakasunod po? Baka yung mga bata, di na makahinga. Okay lang kayo? Now, maliwanag ang Bible ha, be not deceived. Evil communications corrupt good manner. Pinalaki na ka ng tama, pero sumama ka sa mga loko-loko. At sumama ka, hindi ka humiwalay, magiging loko-loko ka rin. Bakit? Sumama ka sa mga, bulok eh. So, pag sumama ka sa mga bulok ka na din. Kasi mahawa ka doon. Oh, tama? Oh, ganyan. Now, therefore, parents, be mindful what kind of person we are in front of the world and before your children. So, kasi pinagmamasdan po kayo ng inyong mga anak. So, challenge din yan sa mga magulang by the grace of God. So, tulungan tayo ng Panginoon lahat kasi lahat naman tayo under construction eh. Tama po ba? Lahat naman binabago ng Panginoon. Lahat naman nag-work ang Panginoon. So, they are watching. They are taking notes. They are making, they are making your actions their own licenses. Si mama nga eh. Diba? Si papa nga eh. Ganon. Di okay lang akong ganito. Si mama ko nga ganito eh. Si papa ko nga ganito eh. Diba? Nagiging lisensya nila ngayon. What we allow became a license to them. Kasi okay lang yan, ganyan. Kala natin yung pagiging ganun natin, walang epekto, pero itignan nila, ganun pala yung ginawa ni papa ko. Pwede pala yun. Ay, ganun pala yung ginawa ni mama ko. Pwede pala yun. Sabi ni nanay sabi ng nanay sa anak niya, "Nak, huwag mo sasabihin kay papa mo, bumili ako sa Shopee." "Oh, mama, di natin sasabihin." Pwede pala yun. Oh, di ba? Okay lang ba kayo? Okay lang po kayo?
Wala po kayong sakit. Okay lang po tumawa ha. Pwede yan. So, intentional child training is instructed by the Word of God primarily for fathers. Kasi clear yan sa Ephesians 6. Tama? Nakita natin yan. We must be aware of the type of world we are in right now where biblical roles are disdained. So, yun yung nangyayari talaga eh. Yung pag tinuturo natin yung tama according to the Word of God, yung world talaga hindi natutuwa dyan eh. Minamaliit talaga yan eh. Ay, ganyan! And disobedience to the Word of God celebrated. Kaya po, child training, however, mga kapatid, kailangan nating i-distinguish yung child training sa chastisement. Richard, di ba yun magkaparehas? Kasi baka ang iniisip po natin, dahil natuturo sa atin dito, yung pamamalo ng bata is biblical. Baka iniisip natin, training yun. Hindi po yung training. Pagdidisiplina na po yun kasi hindi sumunod sa training. Okay? Magkaiba ang child training sa chastisement. Though, yung pamamalo o yung chastisement might be a form of training, hindi yun yung all about training. Hindi lang yun yung training. The goal in child training is to train up a child in the way he should go. Tama ba? Para kapag nagawa yun, hindi na kailangan mamalo ng magulang. Kasi napalaki mo ng tama eh. Okay. So ito parents, by the grace of God, lalo na may mga maliliit, ang goal, kapag sinabi nyo pong isang beses, sinusunod na agad. Yan ang child training na proper. O, pag sinabi nyo sa anak nyo, bitawan mo yan. Bibitawan niya na yan agad. Hindi yung nakikipagtalo pa. Ba't mo bibitawan? Ha? Anak, bitawan mo na yan. Ang bibitawan ko. Ganon. So, kapag pumangalawa, pumangatlo na yon, hindi yun masunurin. Ang pagsunod, immediate. Ang pagsunod, isang beses lang sabihin na magulang, susundin na. Yan ang obedience. Other than that, that's not obedience. That's disobedience. Amen. Preacher? Oh, bakit? Pag sinabi po ng mama ko na matulog na daw ako, big sabihin, dapat ako matulog? Oo. Ano? Maaga pa eh. Pwede bang 10? Pwede bang 11? Pwede bang 12? Nakikipag-bargain pa? O, syempre magulang, considerate. O, sige anak, 10 lang ha. O, di, considerate yung magulang. Okay? O, bakit 10 di ka pa tulog? 11 na lang. Hanggat, wala na, hindi ka na nasunod. Hindi mo namansin, di napansin ng magulang, hindi na siya nasunod. Ang nasunod na talaga yung bata. But when it comes to obedience, mga kapatid, ang obedience po immediate. Pag sinabi ng magulang, kaya nga, children, obey your parents. Tama? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Tama ba yung verse? Mali? Oh. Pag hindi sumunod sa magulang, ang tawag doon, disobedience. Tama? Amen. Oh. Eh pag hindi nakikinig yung bata, sinabi na, anak, stop! Ganun pa. Hindi pa rin tumitigil. Oh. So, obedience ba yun o disobedience? Disobedience yun. Ibig sabihin, maraming mga bata dito sa church, rebelde. Ibig sabihin, maraming mga bata dito sa church, hindi nakikinig sa magulang. Tama. Ibig sabihin, kung disobedient, sabi ng Romans 1, worthy of death. Basahin nyo, disobedience to parents, kasama sa kasalanan sa Romans chapter 1. Sa dulo. At sa dulo nun, worthy of death. Preacher, anong pag-asa ng mga bata na to? Masave. At pag nasave, maging obedient. Para naman kayong pinapalo. Preach lang tayo dito. Ano bang nakain nyo lahat? Okay. Now, tingnan natin, ano ba yung nature ng bata? What is the nature of children? Wherein, ang hirap tuloy, kaya ang hirap maging magulang, pati mga bata, ang hirap din nilang maging mga anak, ganyan. What is our nature? Alamin natin, ano ba yung nature ng bata? Okay, according to these are just verses, mga kapatid, na tingnan natin mabuti. Sa Psalm 51:5, ang sabi ng Bible, behold, I was shapen
in iniquity. And in sin did my mother conceive me. Remember, lalo na tayong mga nasave pa lang o kakasave pa lang po natin, ibig sabihin yung magulang natin di paligtas or late na din nakakilala sa Panginoon. So, we are in the world. Sabi natin, nasa sanlibutan tayo. Now, of course, anong alam na magulang? Yun napasa lang sa kanya sa sanlibutan. Okay? At yun lang din yung i-implement niya. Now, sabi dito, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Part of that, sa Psalm 58:3, ang sabi ng Bible, the wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they be born, is speaking lies. Isipin mo, kakapanganak pa lang, nagsisinungaling na eh. Oh. 'Di ba? Sino ditong di sinungaling? Ngayon pa lang sinungaling ka. Tama? Oh. So, as soon, sabi ng Bible, yung wicked are estranged from the womb. They go astray as soon as they be born. Kaya mga parents, alam ko po, mahal na mahal niyo yung mga anak niyo. Bless your hearts. Amen. Tama yun. Mahalin natin sila. Pero tandaan nyo, this is also one of their natures. Kaya wag tayo, kaya na-preach ko last time, di ba? Wag tayo masyadong believe lahat sa sinasabi ng anak natin. Baka nagsisinungaling. Inaway ako. Anong inaway? Ikaw na una. May mga bata na magagaling magsumbong eh. Talagang ang galing, no? Saan kaya nila nakuha yung pagdadrama nila? Ganun pa. Tapos, anong nangyari? Inadloko. Ganun. Tapos, inalam mo yung buong kwento, di ba? Yung buong kwento pala, siya yung nauna, binabato niya ng bato. Tapos, nung nainis sa kanya, binato siya ng laruan. Pang! Tinamaan siya. Sakit. Oh. But, more than that, okay lang po sa akin, alam nyo, ako na ipambala nyo, mga magulang, no? But, okay lang sa akin, kahit ipambala nyo ako. Ako ang magsasabi, para tutulungan ko kayo. Sa mga magulang, may karapatan ang magulang na pakialaman kahit anong gamit ng anak. Ibig sabihin, kung may cellphone ang mga anak, dapat alam ng magulang lahat ng password, alam lahat. Wala dapat nakatago sa magulang. Amen ba? Preacher, kailan nag-i-expire yun? Kapag wala ka na sa bahay. Ha? Pag wala ka na sa bahay ng magulang mo, pwede mo nang gawin kung anong gusto mo. Ikaw na yun eh. Oh. As long as you are in the house, okay? As long as we are in the house of our parents, they are the authority in our lives. Sila yung authority sa buhay natin, and wala dapat silang tinatago sa atin. Wala dapat silang tinatago sa iyo bilang magulang. Alam nyo po dapat lahat. Lahat ng kausap nila, at pinupuntahan nila, lahat ng mga kaanuhan nila, ka-midnight talk nila. Amen. Dapat alam natin. Kasi bilang magulang, yun nga po yung isa sa responsibility. No? Kasi nga, nakita natin yung nature ng bata. Diba? Speaking lies. Diba? Ang kasinungalingan, tandaan nyo po, hindi lamang yung mga tinatawag nilang black lies. May ganun pa yun, no? Black lies and white lies. Lie pa rin. Okay? Both lies are lisa. Parehas lisa. No, parehas kasinungalingan po yun. No? Kaya mga kapatid, alam nyo, wala pong masama at makakatulong talaga sa atin. Magsabi lang tayo ng totoo palagi. Sa mga bata ha, lagi lang. Honesty lang. Okay? So, yan yung part. Now, ito pa, 1 Samuel 3:13. Ito yung tungkol kay Eli sa kanyang anak. For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knoweth, because his sons made themselves vile.
And He restrained them not. Nakita niyo yung nature ng bata? Ang bata, ganyan talaga yan. Gagawin niya talagang sarili niyang marumi kapag di siya pinagbawalan. Mama, o bakit anak? Sabi niya sa akin, I love you daw. Oh, anong sinabi mo? Eh di nag-I love you to ako. Di ba sabi ng Bible, love your neighbor? Ginamitan ka pa ng Bible verse. Ito, tingnan niyo po, mga kapatid. Dahil hindi niya sinasaway yung anak niya, ginawa nilang marumi. So, binapababaw ko lang para sa mga bata, ha? Vile. Pero hindi ito basta marumi lang, talagang dugyot. Okay? Ginawa nilang marumi yung kanilang mga sarili dahil hindi sila pinagbabawalan ng tatay nila. Okay? Walang restraint. So si Eli, isa siya sa mga magulang na naniniwala sa philosophy na hayaan mo lang ang anak mo sa maging masaya. Kung anong gusto nilang gawin, gawin nila. Kasi doon sila liligaya. At may kita sa Bible, kapag ganyan philosophy mo, hindi ka magiging maligaya. Okay? Dahil puputi ang buhok sa sama ng loob. Okay? So, ito yung makikita natin, ha? Part ng nature ng bata yan. Kaya ang kailangan talaga ng bata ng restraint. Kailangan talaga ng bata ng pagpigil. Kailangan talaga ng bata ng pagsuway. Kailangan talaga ng bata ng boundary. Bawal ka niyan. Hanggang gantong oras ka lang. Diba? Pag gantong oras na, tutulog ka na. Hanggat nasa bahay pa. Nakakasunod po tayo? O, sana po, nakukuha ng mga magulang, ha? O, sa mga anak nyo, sa akin na magalit para mahal kayo ng mga anak nyo. Basta ang point, wala dapat silang pagmamay-ari din na wala kang reach. Kasi anak mo, nasa bahay pa yun eh. It's your responsibility. Anything that they are doing, kasiraan mo kapag nagkamali. Tama? Bakit? Pag may ginawa ba silang kalokohan, nung nasunog ko dito yung bukid, ako ba yung sinita? Hindi. Yung mga magulang ko, kanino ba anak yan? Diba? Yung nasunog ko yung bukid yan. Pero sa totoo lang, kasi yung boga yun ng kapitbahay, di dalawa kami. Boga. Pak, wala naman. Tinigay boga, okay. Nung ako yung bumugas, umapoy. O, pero hindi ko tinatanim na sama ng loob. Okay na yun. Kaya ang point lang mga kapatid, kapag walang restraint ang bata, gagawin nila ang sarili nila na kahit na ano, sa kasiraan nila. Pero di nila alam, kasiraan na magulang yun. Okay, nakasunod po tayo. Ano pa? Proverbs 4:1. Hear ye, children, the instruction of a father, and attend to know understanding. Nakita nyo? Sa Proverbs, may kita nyo yan, paulit-ulit yung hear na yan eh. Listen, ganyan. Incline thine ear. Bakit may ganyan? Kasi, kailangan talagang makinig ng isang bata. Kasi nga, hindi niya pa alam ng buhay. Bata pa siya. So, hindi niya pa talaga alam yung mga bagay-bagay. So, kailangan talaga, sasabihin ng magulang, anak, makinig ka. Hear. Attend to know. Alamin mo itong sinasabi ko. Pakinggan mo itong sinasabi ko. Kasi ang bata, akala niya magaling siya. Pero puro siya katigasan ng ulo. Oh. Ano pa? Proverbs 5:7, hear me now therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth. So paulit-ulit yan ng mga magulang. Huwag po tayong magsasawa. Kasi part ng training yun. Amen. Part ng training yung magiging consistent kayo. Sasabihan nyo sila, anak, usap tayo, ganyan. Kausapin nyo tungkol sa karanasan nila o sa buhay nila, ano na nangyayari. Tapos, i-instructan sila, i-correct sila kung nagkakamali sila. Part yun. Ito. Proverbs 13:1. A wise son. Sino dito matalino? Kung sino sa inyo nagkiklaim na matalino, ito daw ang matalino sa Bible. Heareth his father's instruction. Yan ang matalino. But a scorner heareth not rebuke. Okay.
So, ang wise pala sa Bible na anak, ang wise, yung nakikinig. Yung hindi nakikinig, hindi yun wise. Fool. Foolish yun. Foolishness yun. Oh, mangmang yun. Pag nakikinig, yan ang wise. Amen. Ba? Talaga nagtitake notes yung mga bata, no? Nakakatuwa. Amen. Sana natitake notes din sa heart, no? Hindi lang basta sa notebook. Diba? A wise son heareth his father's instruction. Yan ang wise na bata. Marunong makinig. Sinabi ng tatay, gawin mo to. Walang pagdadabog. Walang walang ganong tunog. Gagawin niya lang. Okay? Kasi po, ang kailangan maganap sa isang bata ay ma-break yung kanyang will. Dahil tayo lahat may free will. Tama ko ba? Lahat may free will eh. Pero ang kailangan mangyari sa bata, ma-break yung will niya at mag-submit siya. Bakit? Kapag ang isang bata hindi submissive, bata pa lang, pag nag-asawa yan, mas lalong hindi submissive. Preacher, paano yung mga lalaki? Hindi rin submissive sa authority sa buhay nila. Halimbawa, yung pastor, may sasabihin, tama naman according to the word of God, hindi rin magiging submissive. Kasi hindi natuto ng submission sa authority, una pa lang. But, part ng pagiging wise, mga kapatid, is hearing. Okay? So, kung sino dito matalino, pakitaan mo ko na matalinong bata, yung marunong makinig. Isang sabihin lang, isang beses mo lang sabihan, sumusunod. Nang walang pagyayamot, walang pagdadabog, walang extracurricular na, iba naman, natutunan, nakikinig yung preaching, nakikinig ng ganito. So, hindi na nagdadabog. Hindi na rin nagmumurmur, pero sa isip. Sa isip. Ako lang, makakaano ko. Next. Proverbs 19 verse 18. Ang saya ng topic natin, no? Ang tahimik. Chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying. Likas sa tao, kahit naman tao, hindi lang bata, pag nasaktan, iiyak. Tama po ba? Likas sa tao, pag nasaktan, iiyak. Ang sabi ng Biblia, tignan nga po, try nyo nga po, mayroon ba kayong Tagalog na Bible dyan? Tignan nyo ako paano tinagalog yung chasten. Sino pong may Tagalog dyan? Diglot, something? Sino po? Sige po. Ano pong pagkakatagalog dun lang sa word na chasten? Sige po, anyone? Paano tinagalog yung word na chasten? Ha? Parusahan. Parusahan, pastor. Parusahan. Grabe, no? Tagalog yun eh. Hindi natin alam kung accurate, but ang point lang, ang point lang natin dyan, mga kapatid, ang ginamit na word chasten. Kasi yung palo, meron din sa Bible, beat. Pero, iba, mas malala yung chasten eh. Mas malala yung chasten. Natatakot na yung mga bata. Sabi nila, preacher, makakabawi din kami sa'yo. Pero tandaan niyo po ito, marahil, ito po isang part din talaga, practically speaking. Kaya yung henerasyon na nakalipas, mas matino sa henerasyon ngayon. Kasi yung henerasyong nakalipas, nakaranas pa ng mga, hindi lang pamamalo. Hindi lang basta pamamalo yung naranasan ng henerasyong nakalipas. Ang tawag nga ng mga matatanda ay garote. Nakaranas ng garote. Hindi yung papaluin ka isang beses. Yung isang beses, warm up pa lang yun. Tinetesting pa ng tatay, tama ba yung pagpalo ko? Okay? Nakakaranas talaga ng multiple. Hindi tayo nagtuturo ng child abuse, ha? Ang pamamalo, dapat sa puwet. Kasi yun yung meaty part, eh.
Pag may ano dyan, talagang ma-report ka kapag may mga ano. But ang point, chastening is part. Bakit? Sabi niya, habang may pag-asa pa. Ibig sabihin, may time na baka mawala na ng pag-asa. Dahil matigas na eh. Lalaban na. Papaluin mo, ikaw papaluin. And let not thy soul, so part talaga ng nature, ang iiyak dahil nasaktan. Pero sabi ng Bible, wag mong i-spare yung rahad. Wag mong i-spare, ibig sabihin, wag kang mapigilan sa pamamalo mo dahil lang umiiyak siya. Dahil may pag-asa yan kung siya ay titino at makikinig dahil nakinig siya sa disiplina. Mga magulang, baka naman po kasi namamalo lang tayo pero di tayo nagtitrain. Delikado din yun. Di ba? Dapat tinitrain natin. Para kung papaluin man natin, naiintindihan nila ba't sila papaluin. Bakit kita papaluin? Tanungin mo. Away ko, ate ko. Alam mo pala eh. Tara. Di ba? At least alam niya kung ba't siya papaluin. At least, hindi siya magiging rebelde. But, it's part. Chastening is part. Thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying. Now, Proverbs 20:11. Even a child is known by his doings, whether his work be pure and whether it be right. So, nakikilala yung bata sa kanyang ginagawa. May kita po natin mga magulang. So, observe them. Hindi pare-parehas ang mga bata. Iba-iba sila. May tahimik, may nasa loob ang kulo, may extroverted, ibig sabihin lahat na lang, hi, hello, hello. Iba naman, kahit i-hi, hello mo na. Ganun, kala mo, nasa horror film. But a child is known by his doings. At makilala natin, mga magulang, be wise, alamin natin kung ano yung strength, weaknesses ng ating mga anak para mai-align din natin sila sa kalooban ng Diyos kung paano sila gagamitin ng Panginoon. Isa pa, Proverbs 22:15, foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Tandaan natin na ang foolishness, ang kamangmangan, nasa puso talaga ng bata yan. Yung kalokohan ba nasa puso? Diba? Bata ako, namamato kami ng bubong, tapos tumatawa pa kami. Pagbato sa bubong, takbo. Bakit? Foolishness is bound in the heart of the child. Mga magulang, di alam minsan, nautakan na sila ng anak nila eh. Tignan niyo yung mga anak niyo po ngayon, baka unti-unti ang nagdi-disappear sa service. Diba? Magagaling yan. Diba? Foolishness is bound in the heart of a child. Pero, ano daw makakapagpaalis yun sa kanya? Rod of correction. Di ba't mas maganda kung ang mga bata, hindi mo napapaluin, papakita mo lang, matatakot na? Anak, ang haba nito, no? Opo, mahaba po yan. Diba? Doon pa lang takot na. Wala nang paluan. Mga bata ngayon, grabe, mga kapatid. Nakikipaglaban talaga. Kala mo fencing eh. Mga ganun-ganun pa. Diba? Nakikipaglaban pang ganyan. Oo. Alam nyo, ito sa mga dalaga. Alam ko, walang magulang gagawa nito dito, pero example lang. Ano isa kapag rebelde yung anak na babae? Anong ginagawa sa Bible? Or anong ginagawa ng mga ibang Kristiyano? Pag mga ladies, yun, kinakalbo. Kasi ayaw makinig eh. Sige, kalbuhin kita. Diba? Sipin nyo na lang ang beauty nyo. Ang pretty nyo. Tas kinalbo kayo. Boom, panis. Diba? Ganun ang resulta. But, that is part. Kasi nga, shame kasi yun para mahiya siya sa ginagawa niya. Yun yung ginagawa ng ibang magulang. So, hindi ko sinasabi sa magulang nyo na gawin sa inyo yun. Lalo na. Mga dalaginding na kayo. Diba? So, ito pa. Proverbs 23:13. Withhold not correction from the child. Ibig sabihin, ang bata talaga kailangang i-correct. Bakit siya kailangan i-correct? Kasi wrong siya.
Ang bata, by nature, maraming wrong. That's why you need to correct. For if thou beatest him with the rod, isipin mo yung pagkagamit ng Bible, beat. Oh, nakaraan kayo ng tambol? Beat. Mga magulang, pag namahal na, tara dali. Huwag mo nang uulitin, ha? Ang bata naman matalino, opo, di ko na uulitin. Sabi niya, hina, ulitin ko to. Wala naman, di masakit. Oh. Pero pag naramdaman niya, yung may kasamang ano, di ba? Pagmamahal na may kasamang gigil ba? Tok! Talagang ano ka eh, no? Magigising ka. Oh. Sabi niya, if thou beatest him with the rod, he shall not die. Ibig sabihin, ang pamamalo, dapat hindi rin nakakamatay, mga magulang. Natutunan ng tatay to. Natutunan, no? Grabe, kumuha ng 2x2. Yung anak, 3 years old, naku, mga kapatid, delikado yan. Huwag, mahalin. Ang ginagawa yun to correct. Hindi para lumpuhin. Magkaiba yun. Malaki ang pagkakaiba. Okay? So, withhold not correction from the child, for thou beatest him with the rod, he shall not die. Alam nyo, ako rin po, nung bata ako, naka-receive ng maraming ganyan. Dati, parang galit ka kasi pinapalo ka. Pero ngayon, pinapasalamat ko yun. Oh. Ngayon, kung pinapalo kayo, di yan nakakatuwa. Sino ba naman natutuwa habang pinapalo? May ganung bata, no? Isa pa po. Kung may ganyan sa inyo, ewan ko kung sino pinapanood nyo. But, as long as, pag natutunan natin, na maka-receive, kaya mga magulang, isipin nyo po kung paano kayo pinalaki ng mga magulang nyo din. Kung paano tayo pinapalo, paano tayo dinidisiplina. Kaya, yung mga yan, sa ngayon, marami dyan, walang mga galang eh. Wala talaga. Okay? Wala talagang galang. Ibig sabihin, ilang beses ka nang, sumisigaw ka na, di pa rin nakikinig. Nako. Ibig sabihin yung batang yan, rebelde talaga yan. Rebelde po talaga. Ano pang tatawag mo dyan? Cute? Ay, ang cute mo. Hindi yan cute. Rebelde yan. Okay? Ano pa? Proverbs 29:15. The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. O mga nanay, gusto nyo maging kahihiyan kayo o mahiya kayo? Pabayaan nyo lang sila. Huwag nyong turuan, huwag nyo i-correct, huwag nyong papaluin. Hayaan nyo lang. O, magiging kahiya-hiya. Bakit? Sino-sino sasabunutan? Anong gagawin? O, yan mangyari. Proverbs 29:17, correct thy son, and he shall give thee rest. Oops. Magulang, gusto mo ng pahinga. Correct mo daw. Sabi ng Bible, correct thy son. He shall give thee rest, yea, he shall give delight unto thy soul. Di ba't napakagandang kapahingahan sa magulang? Kung pagkatapos ng isang araw, buong araw na pagtatrabaho, sabihin niya sa anak niya, anak, bigyan mo ako ng tubig. Wala siyang marinig na, wait lang po. Teka lang po. Mami, di pa tapos yung games ko eh. Yung kapag may sinabi ka, diyan agad. Daddy, with ice, no ice. Po, pwede. No? May kulay, walang kulay. Oh. Di ba? He shall give thee the delight unto thy soul. Oh. Wag po natin isipin mga kapatid, ganito kasi yung nagiging kaisipan natin eh. Parang iniisip kasi natin ang bata, dahil likas siya na magre-rebelde, okay lang na maging rebelde. Ay, ganyan talaga lahat ng bata, okay lang yan. Hindi po mga kapatid, kailangan talaga i-train at kailangan talaga i-discipline, otherwise, tuloy-tuloy yan hanggang mawala na. So, the next phase ay practical instruction para sa mga magulang sa ating church. Okay? 7 batas. Dito batas. Bisitching to. Okay, bisitching. So, ito po ay may acronym na planets. Para madaling matandaan. Planets. Okay? So, sa mga bata,
pakinggan nyo rin, pero ang magulang nyo ang mag-i-implement. Kapag nakita ko kayong ganto, hindi ko kayo sitahin. Okay? Sila bahala sa inyo. Sila magulang nyo eh. Nasa sa kanila yun. But ito po ay instruction. I hope na wag natin i-take to us something negative but positive kasi para sa kaayusan to ng simbahan. Okay, ano yun? Una, when it comes to letter P, play. Okay, what is letter P, preacher? Wag nating i-allow silang maglaro dito na nagtatakbo-takbuhan. Andiyan ba tayo? Kaya kahit after ng church service, preacher, paano bata gusto maglaro? Ay, pagkita sa service dyan sa labas, pwede. Paano pag umuulan? Di maglaro lang siya dyan, in place. Ganyan-ganyan lang. Bawal siyang umikot. Okay. Pwede maglaro. Basta dito lang siya. Wala siyang guguluhin dyan. Okay? Bakit? I-train natin para kapag inter-church din, maayos sila. Hindi sila parang mga pinakawalang baboy. Ganun. Di ba? Nagwawala. Sumisigaw. Oo. Okay? So, wag nating hayaan mga kapatid na dito sila magtatatakbo. Kaya, sa labas pwede. Okay? Sa outer court. Dito sa inner, wag. Nandiyan po tayo. Bakit? Tinuturuan din natin sila na ang lugar na to for worship. Not for playground. May lugar sa playground. Dyan sa labas. O saan man dyan. Sa bukid. Sige. Magputik-putik ka dyan. Pero wag dito. Amen. Nakakasunod po. Wag natin i-allow na dito sila magtatatakbo, dito sila kung anong ginagawa nila dito, hahabol-habulan sila dito. No? So may dispensation of grace, may dispensation of law. May time na hinayaan lang natin sila. Pero ngayon, nabigay natin instruction, wag natin hayaan sila maglaro dito. Kasi may mga nagpe-fellowship dito, may mga nag-uusap. Tapos may bata dyan na biglang tatakbo, madadapa, magugulat ka, mauntog na ko. Okay? So, huwag natin po hayaan na sila ay maglalaro dito sa church. Kahit during service, kahit after service. Amen. Preacher, paano nga pag umuulan? Maglaro nga lang siya, steady lang siya. Sa isang lugar. Pwede naman. Steady lang siya. Basta, tahimik lang siya, nandiyan lang siya, wala siyang ano. Okay po, nandiyan po tayo. Letter L. Kasi planets to eh. Loiter. Ano ibig sabihin ng loiter? Okay? Huwag po nating hayaan na nakakalat po yung mga bata. Especially during services. Sa mga magulang. Okay? Sa mga magulang po, turuan po natin na tumabi po sa atin yung mga bata. May mga malalaki na, kaya na nila sarili nila. Sige. Pero most of the time, dapat tumabi yung kanilang mga anak sa kanilang mga magulang. Okay? Nandiyan po tayo? Nakatabi po sila sa inyo. Huwag niyo po hayaan sila na umikot-ikot ba? Sa service, ikot-ikot sila. Huwag niyo po hayaan. So, let us not allow our children to be scattered around. Lalo na ganito nangyayari, no? Matalino na rin eh. Nag-church nga, nakaupo nga, pero katabi yung tropa. Katabi yung So, kakentuhan lang sila. Turuan natin na ang lugar na to for worship. So, sa labas, magkwentuhan ka, wanto sawa. Dito, wag mo gagawin. Okay? Nakasunod po tayo? Amen po ba? Loitering yun. Sabihin, kalat-kalat ba? Kung saan-saan. Letter A. Ano yung i-avoid natin? Ano yung i-avoid natin? Letter A. I-train po natin sila na wag mag-interrupt ng pag-uusap ng matatanda. Okay? Yung biglang sumasabat, nanggugulo, nag-uusap yung dalawang adult. Tapos yung anak biglang, ganun. Iwasan natin yun. I-train natin sila, anak, kapag ginawa mo yan, mag-uusap tayo mamaya, may rod of correction ka. Ginawa niya, binilang mo. Isa ka na. Dalawa. Nako, pag sinabi mong gano'n naman, gawin mo. Hindi pag sinabi mong tatlo, umiyak. Isa lang. Tapos sininaan mo pa. Sasabihin niya, okay lang gawin yun ulit. Pero hindi po maganda yon, mga kapatid. Tinuturo yon kahit saan. Na kapag pag-uusap ng mga matatanda, huwag sasabat ang mga bata. Huwag sisingit kung ano. Pwede makiusap. Excuse me po, pwede pong kausapin si papa ko. Ganon. Pwede.
Pero yung bigla na lang manggugulo, bigla na lang mag-interrupt, i-train po natin sila, wag nila gagawin yun. Lalo na hindi naman emergency. Pag emergency, maintindihan mo. Pero pag hindi emergency, ibig sabihin, needs training. Okay, nakasunod. Okay. Naiintindihan din ng mga bata. Ano yung letter N? Ito na, nakedness. Ano ibig sabihin yan, preacher? I-train natin sila na wag maghubad after service. Kasi ang modesty nagsisimula sa pagkabata. Okay? Dito, naka-service tayo ngayon, maayos. Hala, pagkatapos ng service, yan na. Okay? Salamat, yung mga malalaki natin ditong children, natututo na sila. Amen? Pero dati din yan. Dati yan sila, kung babalikan mo yung mga dating picture. Oo, makasando yan, makashort-short yan, sige lang. Pero natututo na yan. Okay? Natututo po ha. So, i-train natin sila, wag sila maging naked. Kasi, training yun. Okay? Training po yun. Now, letter E. Ano yung letter E? Entire. Ano ibig sabihin? Entire preacher. I-train natin sila na umupo sa kabuuan ng service at wag pupunta ng CR. Especially ha, during preaching. Pag may nagsasalita sa harap, kapag mayroong nagpipreach, wag silang pa-CR at tayo-tayo. Ang sabi ko dito sa dulo, dapat matutunan din ito ng adult. Sensya na po ha. Oo. Ganito po yan. Meron talagang understandable kasi merong may mga sakit na kailangan mo talaga mag-CR from time to time. Given yun. Yung mga bata, wala namang sakit. Anong sakit nila? Tumayo. Okay? Yun ang sakit nila. Na hindi sila makaupo. Okay? Di sila makaupo. Talagang naghanap sila ng paraan para makatayo. Buong service, 3 hours lang ang service, 10 beses iihi. Anong meron kang bladder? Tama, hindi yun tama. Okay? So, sa kabuuan, ang expectation natin, nakaupo sila dyan. Stay put lang. Nakikinig. Hindi patayo-tayo. Diba? Preacher, paano yun? Talaga yung anak ko. Ganito kasi, pag service, huwag nyo painumin ng tubig. Talagang iihi yun. Inom ng tubig. Ano bang magiging effect nun? Iihi talaga. So, paihihin natin before service. Ihi ka na. Ilabas mo na lahat. Makinig ka na dito. Pag nasa service, saka lang pumunta doon. Okay na. Di po ba? May mga part na talagang di mapigilan, yun. Pero i-train na natin para ang expectation talaga, pag may service, buong service nakaupo yan. Tama? Buong service, tahimik yan dyan. Nakikinig yan dyan. Okay, nandyan pa tayo. Letter T. Take notes. Take notes. I-train po natin sila na mag-take note during preaching and teaching. At kapag uwi po natin ng bahay, tanungin niyo po, anong naintindihan mo? Tanungin din po natin. Baka naman may mga doktrina siya na narinig, tapos mali pagkakaintindi niya. Tanungin natin, alamin po natin. Kung meron siyang kaguluhan sa kanyang isip, natin, isettle po natin. Mga magulang, be proactive pagdating sa bagay na yan. But, instead na pag-drawingin, kasi mga iba dyan, pwede naman na mag-take note, nagdo-drawing. Okay? So, imbes na mag-drawing, mag-take notes. Kung anong mga bagay yung anuhin. Naintindihan ko, yung mga sanggol, hindi pa nila kaya yan. Understood yun. Bakit siya hindi nagte-take notes? 2 years old. Di talaga. Okay? Pero yung mga naman dyan, 6 years old, kaya na yan. Okay? Ano yung S? Sleep. Ano yung sleep, preacher? Wag natin silang hayaang matulog during the service. Preacher, paano inaantok po Kapag ganito pong oras, inaantok yan. Ganito yan, kapatid. Kaya yan inaantok kasi nung lunch, tumatakbo yan. Takbo ng takbo, di ba? Lunch.
Eh di pagdating ng service, pahinga siya. Oh. Ngayon, i-reverse mo. Anak, halimbawa, lunch. Okay, anak, ano gagawin mo ngayon? Lalaro po. Oh, sige. Tulog ka. Ha? Ba't po ako matutulog? Kasi kailangan gising ka mamaya. Matulog ka ngayon para mamaya sa service, gising ka. Pagkatapos sa service, maglaro ka. Good deal. Ang problema, naiisahan yung magulang, di ba? Bakit? Nagpapakapagod pag lunch na tayo dito. Kapag ito sa service ng umaga, hindi na, lunch out into the deep. Talagang, all out pagkakapagod. So pagdating ng service, ganun na, nag-aagaw dilim na yung mata. Oh. Bakit? Epekto yun eh, kasi naglaro. Tapos naubos yung lakas. Oh. So nakuha natin, so ito yung ating batas sa church. Pangalan natin yung batas sa ito na planets. Okay? Ang di susunod, isesend natin sa ibang planet. Oh. But ang point, yan po, nawa ay nilagay ko lang ng acronym para maalala. Play, about playing, about loitering, about avoiding yung pag-disrupt ng conversation ng mga adult, about nakedness, okay? About entirety, kabuuan ng service. Makikinig tayo dito, nagtitake notes. And when it comes to sleep, okay? I-schedule natin yung sleep. Patulugin, kung talagang nakakatulog yan nga, patulugin nyo po ng tanghali. Para kapag service, gising sila. At wala silang excuse. O, paano? Ba't ka matutulog ngayon? Nakatulog ka na. Diba? Part po yan ng atin pong training sa kanila, mga magulang. Now, to conclude. Child training should be taken seriously. Children are gift from God. Okay? Sabi ng mga magulang, anong gift to? Yung sinuwerte ako, yung minalas ako. Hindi po, gift. Gift yan, Diyos. Okay? Now, it should be handled with utmost care and reared according to the will of God. Parents will be most glad when their children walk in the truth of God's word and reaping from decades of investment they have given to the life of a child. Now, mahirap po talaga mag-train. It takes time. Okay? Ilang taon yan. At least 20 years. Hanggang mag-20 years old. Tama? Matagal. Pero ang magulang din naman, isa sa mga aani. Kapag itong bata na to, lumaki na may takot sa Diyos at namuhay ng tama sa harapan ng Panginoon. So, wag po nating sukuan yung mga bata na yun kahit matitigas yung ulo nila. Ngayon, mga rebelde, kailangan pong yung kanilang will makuha ng magulang. Yun yung goal, mga kapatid, kung naghihanap kayo. Ano, preacher, ano bang magandang cue na ibig sabihin natin, train na maayos yung bata? Pag may inutos ka, hindi mo na uulitin. Isang beses lang. Once mo lang sabihin. Hindi ka na pinapaulit-ulit pa. Ano po yun? Ano po yun ulit? Ano po? Ganunin. Hindi naman yun bingi, pero mukhang nabibingi pag iniutusan. Okay? So tayo po ay manalangin, Lord. Thank you sa kabutihan mo. Salamat sa pagtuturo. Meron kami ngayong hapon. Nawa, ito po mga challenges na ito, even sa mga parents. Tulungan niyo po ang church po na ito upang ang mga bata po dito ay lumaki na may takot po sa inyo. Yung kanila pong will ay ma-submit po nila sa kanilang mga magulang to obey them in all things. I pray, Lord, na matutunan ito ng bawat isa at ma-overcome ang mga bagay na ito. I pray na kayo po ang masunod po namin at hindi kami magpadaig sa psychology ng sanlibutan, bagkus ay maniwala kami sa katotohanan na nakalagay sa iyong salita. Sa iyo po lahat ng apureng pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen.